D, lahat na nabanggit. Letter D, Answer. sir, lahat po nabanggit. Comment lang po. Comment. May comment yan, di ba? Comment lang po. Okay, letter D. Nakagano ba? D. Okay. So, Linear Strand 5 po ito, yung topic natin, LS5. Lagi niyo pong tatandaan ng bawat title ng LS. So, yung LS1, alam niyo na dapat po yun, kung yung subject po yun. LS1 na dalawa, English sa Filipino. Kasi tanungin tayo ng ating mga head. Tanungin kayo kung anong LS, ano natutunan nyo sa LS na yun. LS3, Mathematics, LS4, LS Science siguro yun, LS5, Understanding and Self-Society. So, sa number 1, tama naman po yun. Sagot ay letter D. Okay, wait lang. Okay, number 2. Ayun, nawala. Okay, number 2. Nilikha ni Tomas Edison ng bumbilyang ilaw noong 1879. Sa Tagalog, 1,879. Pagkatapos ng 2,000 pagsubok, ayon kay Edison, ang katalinuhan ay 70 na porsyentong pawis at 1% inspirasyon. Ano-ano mga pagpapahalaga ang pinamalas ni Thomas Edison sa paglikha ng bumbilyang ilaw? A. Kasipagan pagtitiyaga. B. Pagtitiwala at pagpapahalaga sa sarili. C. Pagpapakasakit at pagkamaagap. D. Ambisyoso at pagkamasayahin. What's the answer? Comment lang po sagot. Number 2. Okay. Okay, the answer is letter A. So, letter A po, ang nakalagay po ang sagot. So, ibig sabihin, nilikha niya Tomas yung ilaw ng dalawang pagsubok. So, sa katalinuhan niya, 79 daw ang porsyento ng pawis at 1% inspirasyon. So, ibig sabihin ng quotation, kasibagan at pagtsatsaga. So, number 3, alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng responsableng pinuno? A. Iwan o isuko ang kanyang grupo. B. Sisihin ang kanyang grupo sa maling desisyon. C. Pananagutan ang anumang hindi magandang pangyayari sa kanyang grupo. D. Harapin ang anumang kakaparusahan at pagkakamali. What's the answer? Number 3. Alin sa mga sumusunod na hindi katangian ng responsableng Pilipino? Ano ba ibig sabihin ng responsable? A. Iwan isuko ang kanyang grupo. B. Sisihin ang kanyang grupo sa maling desisyon. C. Pananagutan ng anumang hindi magandang pangyayari sa kanyang grupo. D. Harapin ang anumang kaparusahan at pagkakamali. What's the answer? Answer is letter B, boy. Letter B, boy. Boy po. Boy. Bakit boy? Ang tinatanong kasi, hindi katangian ng responsableng pinuno. Ano sabihin ng hindi responsable? Yung ang hindi responsable bilang isang grupo, sinisi niya yung kanyang grupo sa maling desisyon. So, ibig sabihin nun, hindi ka responsableng pinuno kasi sinisi mo yung tao. So, dapat panagutan mo, harapin, o iwan ng suko ang kanyang grupo pag hindi maganda. Okay, number 4 and 5. Yan, wala. Okay, magbasa po tayo, number 4 and 5. Basahin po natin ang tahimik. At saka ako tatanong. Okay. Si Martes ay bumili ng tinapay sa tindahan na napaliligiran ng maraming tao. At katatanggap lamang niya ng kanyang sweldo bilang sekretarya ng isang opisina. Naalala niya ang kanyang mga pinagdaanan bago siya nagkaroon ng trabaho. Naranasan niyang hindi makakain sa loob ng 3 araw.
Habang siya ay kumakain sa tindahan, may isang batang lumapit at humingi ng pagkain. Halatang hindi na kumakain. Halatang hindi na kumakain yung bata dahil sa nangungusap na mata at tindig nito. Alam niya ang pakiramdam na walang makain, kaya bumili siya ng pagkain at maibigay niya ito sa bata. Okay, naintindihan na po yung yung isang kwento, maikling kwento. Number 4, tanong ko, patingin mo, ayon sa kwento, bakit binigyan ni Marites ang pagkain ng bata? Okay, what's the answer? Okay, the answer is letter A. Tama po lahat, yung mga sumagot ng letter A. Sa tingin mo, ayon sa kwento, binigyan ng Marites ng pagkain. So, letter A yung sagot, naranasan din niya mawala ng pagkain at magutom. So, naranasan naman sa pagkatao, nakalagay naman sa kwento. So, hindi naman siya ibig sabihin na marami lang sa pera dahil katatanggap niya lang daw ng sweldo. Hindi naman ganun. Marami siyang binanggit sa kwento. Makikita ng tao na siya ay nagkakawang gawa. Wala naman siyang binanggit. Letter D, parang hindi na siya ulitin ng bata. Mayroon bang binanggit na ulitin? Wala naman, di ba? Okay. So, next, anong katangian ni Marites ay pinakita sa kwento? Number 5. A, mapag-aruga. B, pagmamahal. C, pakikiramay. D, mapagbigay. Okay, very good. Letter D. The answer is letter D, mapagbigay. So, nagbigay sa kwento, binigyan na yung pagkain, so mapagbigay tayo. Ganon din tayo sa taong buhay, ha? Pagka meron tao, mapagbigay tayo. Ha? Pag ating, basta kahit konti, kahit mayroong konti, mayroong konting meron ka, bigyan pa rin natin kung meron nangangailangan. Lalo na mga bata, marami dyan tao sa lansangan eh. Di ba? Okay, next. Okay, basahin muna natin yung question putol eh. Sinabi ng iyong guro, magkakaroon kayo ng recitation patungkol sa paksa ng inyong tinalakay. Halos lahat nakasagot ng tama sa tanong ng iyong guro, maliban sa isa ninyong kaklase na mali ang sinagot. Paano mo may papakita ang respeto sa inyong kaklase na nagkakamali? Okay, ulitin ko bago tayo bumaba. Sinabi ng iyong guro, nagkakaroon kayo ng recitation patungkol sa paksa ng inyong tinalakay. Halos lahat na nakasagot ng tama sa tanong ng iyong guro, maliban sa isa ninyong kaklase na mali ang sinagot. Paano mo may papakita ang respeto ng iyong kaklase na nagkamali? Sige, pahapin natin pagpipilian. Okay. So, letter A, pagtatawanan siya. B, huwag pansinin upang hindi siya mapahiya. C, maliitin ang pagkatao. D, ulit-ulitin banggitin ang pagkakamali hanggang siya ay mapikon. What is the answer? What's the answer? Okay. May nakasagot na yung letter C. Nakita ko, ha? Isang sagot lang, ha? Isang sagot lang tayo. Para na, ha? Okay, the answer is letter B. Huwag pansinin upang hindi siya mapahiya. Ano ba, bumagsak ng tao. Siyempre, siyempre, makaramdaman na ng bata na bumagsak siya. So, huwag na natin siyang, pansinin. Hayaan na lang natin. Okay? Para hindi siya mapahiya, para hindi siya ma-down yung sarili niya. So, hayaan na lang natin. Di ba? So, kaya sabihin na natin, bawi na lang tayo next time. Okay? Okay, number 7. Okay, natanggap mo ang iyong Christmas bonus at plano mong bigyan ng regalo ang iyong 4 na kapatid. Ngunit hindi sapat ang pera na hawak mo upang mabilhan sila ng regalo. Ano ang maaari mong gawin upang maipakita mo ang patas na pagbibigay sa inyong mga kapatid? A, pagkakasahin ko ang pera na hawak ko para maibili ng regalo para sa aking mga kapatid. C, isa na lang ang bibiling kong regalo
at ibigay ko ito sa paborito kong kapatid. Kasi mangungutang ako, pambili ng regalo. Tayo mga kapatid, hindi ako magbibigay ng regalo dahil kulang ang pera ko. Kasi answer. Number 7, letter A. Very good, letter A po. So, pagkakasyahin na lang daw yung pera. Okay? Para makabili ng regalo. Okay, number 8. Bababa natin. Gabay ko. Meron pala ko nagaganapin sa inyong barangay. Gustong grupo ninyo manalo dahil malaking pabuya na nakalaan para sa manalo. Ang isa sa inyong grupo ay nagmumungkahi ng paraan na nalabag sa patakaran ng laro. At alam mong hindi ito tama. Ano maaari mong gawin upang may pakita magandang na kompetisyon? Okay. Pili po ang sagot. A, B, C, o D. Number 8. Sumasang-ayon at sa mungkahi ng iyong kagrupo dahil gusto mo rin manalo. B, magmungkahi ng paraan para hindi mailalabas sa patakaran ng laro. Ipaliwanag sa inyong kagrupo na totoong pagkapanalo hindi nadadaan sa paglabag ng patakaran. Okay, the answer is letter B. Magmungkahi ka ng paraan na hindi lalabag sa patakaran ng laro. Magmungkahi ka, sabihin mo sa kanya, ipaliwanag mo sa inyong grupo, yung totoong pagkapanalo ay hindi nadadaan sa paglabag sa patakaran. Parang naglalaro ng basketball, hindi mo dinaya sa gulang, hindi mo dinaya, parang gano'n. So, ipaliwanag mo na kung ano yung patakaran sa laro, yun lang. So, hindi naman natin kailangan na mandaya tayo sa laro. Yun po, letter B, imungkahi natin. Okay, number 9. Teka. Kumuha ang iyong anak ng pera sa iyong pitaka na hindi humihingi ng pahintulot. Ito daw ay pambibilihan na ng proyekto sa paaralan. Ano maaari mong gawin bilang magulang? A, hahayaan na lang siya. B, kakausapin at ipapaunawa sa kanya na mali ang kanyang ginawa. D, papaluin, papagalitan. C, pagsasabihan siya sa harap ng maraming tao para hindi niya uulitin. Okay. So, the answer is letter B. Okay, boy. Kakausapin mo, ipapaunawa sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Okay, ganito yung mga anak. Ang tanong kasi ay kapag positive ang tinatanong, ang sasagot nyo ay positive. Kapag negative ang tinatanong, ang sasagot nyo ay negative. Kagaya nga, 4 yan. Meron dyang 3. Ibig sabihin ng letter A, hahayaan lang siya. Positive ba o negative? So, sagot dyan ay negative. So, yung letter B, kakausapin at ipapaunawa sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. So, positive o negative? So, the answer is positive. So, yung letter C naman, papaluin, pagagalitan mo yung bata. So, hindi, di ba? So, negative yon. So, letter D, pagsasabihin siya sa harap ng maraming tao para hindi niya ulitin. So, parang pinahiya mo yung anak mo. So, negative yon. So, the answer is letter B. Kaya ang tanong, anong maaari mong gawin bilang magulang? So, letter B, positive po tayo lagi kapag sagot. Okay pa? Nakaintindihan? Number 10. Ikaw ay estudyante na nag-aaral sa malayong paaralan, kaya nangungutahan ka sa isang maliit na dormitoryo. Malapit sa iyong paaralan. Magkaiba kayo ng reliyon at paniniwala na kasama mo sa kwarto. Inalok mo siya ng pagkain na hindi kinakain. Paano mo ipapakita ng respeto? Paano mo ipapakita ang respeto at pagtanggap sa kanyang paniniwala? Hindi ko siya pipilitin kainin ang pagkain hindi nila kinakain. Pipilitin ko siyang kainin ito at sabihin walang nakakaalam na kumain siya. Hikayatin ko siyang ibahin ang kanyang paniniwala. Hindi ko siya papansinin sa hindi niya kinain ang binigay ko. So, ano napansin mo sa 4 na choices? So, magkaiba kayo ng reliyon. So, hahanapin mo naman yung positive.
May tatlo uling negative dyan. So, the answer is number 10 is letter A. Hindi mo siya kailangan pilitin. Pakainin yung tao na magkaiba ng reliyon. Halimbawa, sa iglesia, di ba? Napapansin nyo, hindi sila nakain ng dinuguan. Binigyan mo siya ng dinuguan. O, diba? Mga ganun something eh. Siguro ko lang. Binigyan mo ng dinuguan, ayaw niya. So, huwag mo na pilitin pag ayaw. So, pag sinabi niya magkaiba ng reliyon, so huwag natin pilitin. Ha? Okay, Tama, ba? sir. Doon na, di ba? Okay, number 11. Okay, nababasa ba number 11? Nababasa? Ayun, kita naman. Ang mga tao na magkaiba ang kultura ay makapamumuhay ng may pagkakasundo kung sila ay blank. A. Iiwas sa isa't isa para maging mapayapa ang komunidad. B. Makipagkumpetensya sa isa't isa. C. Hinihimok ng diskriminasyon ng lahi. D. Mag-uunawaan, tatanggapin kung ano man ang kultura ng isa't isa. Okay, the answer is D. letter D. Okay, dog. Letter D, dog. Ha? Hindi boy. Dog. Magkaiba reliyon nyo, di ba? So, kailangan mo pa rin Sir, anong subject? kaunawaan. Oo. Marilo to. Bilos, wag kang maingay, mabilos. Sir, anong subject yan? Oy, LS5. naman mabilos. Si Marilu yun. LS5. Kain. Okay, mag-uunawaan at tatanggapin kung ano man ang kultura ng isa't isa. Dalawa. Halimbawa, kultura ng Igorot at kultura ng mga Bisaya. Oo. Ano kayo, magkaibigan. Di ba? Tapos Tagalog siya, sir. Ako Bisaya. Oo, di ba? Oo, Tagalog siya, ikaw Bisaya. So, dapat, nakakaunawaan. Ayun. May tanong pa, wala na. Okay. Next. Pilipino ako, Amerikano. Amerikano ka? Oh, Marilo. Amerikanong hilaw. Mga gayon, tawagin. Okay, number 12. Ang pagsagot ng opo at opo ay isang paraan ng pagpapakita ng kasiyahan, pagtitiwala sa Panginoon, si katapatan, di paggalang. Very good, letter D, paggalang. So, marunong tayo maging magalang sa mga nakatatanda. Ha? Oo. Kahit saan ka pumunta, maging magalang ka, respeto na lang kumbaga, pakisama. Paggalang. Sumagot ang opo at opo. Number 13, pinaghihirapang gawin ni Reynaldo ang lahat ng tungkulin na ipinagkakatiwala sa kanya. Pinagsisikapan niya itong matapos bagong taktang oras na palugit. Yaya, taong blank. 13. A. Maalalahanin. B. Responsable. C. Matulungin. D. Matapat. O, dyan, sir. Comment lang po. Tanggalin mo na itong tera. Marilo, comment lang po. Comment. Okay, the answer is letter B. Kasi responsable siya sa ginagawa niya. Kasi pinagsisikapan niya, pinaghihirapan niya yung tungkulin niya, pinagkatiwala sa kanya. So, napaka-responsable niya. Okay? Hindi naman sabi natin maalalahanin. Ibig sabihin nyo ang maalalahanin, nag-aalala. Matulungin. Matapat sa isang bagay. Pinagtapat niya sa isang bagay. Okay, number 14. Ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas ay naganap noong sa Kawit, Cavite. Blank. Kailan daw po tinatag ang kasarinlan ng Pilipinas? Ito, medyo ito ay isang history. Sir, ano yung kasarinlan, sir? Ha? Oo nga, ito ay isang history about sa Kawit, Cavite. So, nanggaling ako dyan sa Kawit, Cavite. So, ito ay parang tinatag ng bandila ng Pilipinas. Makasakin lang ng Pilipinas na ganap ng noong blanco sa Kawit, Cavite. So, dahil sa dyan is letter. Laging tatandaan, baka makaligtaan nyo po ito. Laging tatandaan, June. June po tayo, walang July. So, 4 ng June.
Tatlo yung June. June 12, 1898. Saka yung June 14, 1897. At June 12, 1896. Okay. Alin dyan yung lagi tayo, sino nakakaalala pa yung lagi tayong walang pasok tuwing June. Saka nilipat na ata to eh. So, June 14, sir. June 12, sir. Okay. So, yun naman to June, natatagpo ito June 12. June 12, 1896 po. 1,876. Ha? Pagnakunan, sir, sa June. Letter D, sir. Letter D po, sagot dyan. So, ma-encounter nyo po ito, halimbawa sa any exam. Itong mga history. Next time. Next. Ang number na 15 na. Bakit tinaguro yung unang bayani si Lapu-Lapu? Okay, unang bayani si Lapu-Lapu. Dito yung Lapu-Lapong isda ha. Yung Lapu-Lapong bayani noong panahon natin. Okay, si Lapu-Lapu, tinuruan niya ng magagandang asal ang mga Espanyol. B, inangkin niya ang titulong Haring Mandirigma ng Mactan. C, siya ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa buong bansa. D, nagtagumpay siya sa napatasin ng mga Espanyol matapos mapatay ang kanilang pinuno na si Ferdinand Magellan. So, what's the answer? How about yung iba? Think D. Okay, so ayan. Number 15. So bakit tinaguri ang unang bayani si Lapu-Lapu? So can you please write your answer? Can you please chat your answer in our chat box? Patay mo nga, Cheng. Okay, so correct po, letter D. So nagtagumpay siya sa napatrasin ang Espanyol matapos mapatay ang kanilang pinuno ng si Ferdinand Magellan. So, di ba sa naalala natin sa ating history, di ba? Sino ang pumatay kay Magellan sa kanta ni Yoyoy Villame? So, sino? Di ba si Lapu-Lapu? So, ayan. So, si Lapu-Lapu ang unang nakapagtaboy ng mga mananakop sa ating bansa. Kaya siya yung tinaguri ang unang bayani. So ayan, so number 16. Ano ang dalawang tanyag na nobela ni Jose Rizal? So let me see your answers. Can you please chat? Okay, letter A, letter A. Ano yung iba? Nanonood lang? Join po kayo sa ating discussion sa ating chat box. So, ayan, puro A yung sagot. So, tama po tayo, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So, bigyan nyo po yung sarili nyo ng palakpak. So, ito lang, palakpakan ko muna kayo. Ayan. So, ayan. So, tama po kasi ito yung mga nobela talaga ni Jose Rizal na sumikat bukod sa mga iba niya pang sinulat. So, ito yung pinakabantog. Dahil dito na umalab yung puso ng mga Pilipino upang manghimagsik sa noong panahon ng mga Espanyol. Ayan. So, umalab ang damdaming makabayan ng ating mga kababayang Pilipino dahil nabasa nila ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So number 17, ang pagtapon ng basura sa ilog at iba pang uri ng katubigan ay isang halimbawa ng. So number 17, sagot.
Okay, correct. Tama po, letter A, kapabayaan sa ating kapaligiran kasi ang pagtapon ng basura ay isang uri ng masamang gawain. So dapat yung basura natin itinatapon natin sa tamang tapunan, hindi doon sa ilog. Kaya nagkakaroon tayo ng pagbaha, may pagtaas ng tubig kasi dahil yung mga tubig na yon ay naipon dahil sa baradong mga kanal. So ayan, umaakyat siya sa kalsada. Ayan. So tama po. Ayan, wait lang, wait natin si Sir Dex. Sir Dex, okay na ba? Okay na. Ayan. Okay na. So, take over na po ni Sir Dex. So, habang Ano number na? Number 18. 18 po. Number 18 po, sir. 18. 18. Ako na lang mag-present, sir. Ikaw na lang mag-discuss. Sige. Okay, number 18. Alin ba sa nagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso? So ito, mga batas to. RA, mga Republic Act. Sa tingin ako, sagot dyan, letter. May sumagot ng letter. Okay, sagot nila ay letter. Ito, mga batas na, no? Mga batas to medyo malawak po ito. So, tabang sagot ay letter C. Republic Act 7610. Okay, so ito yung Republic Act 7610. So, letter C po. Alin sa mga sumusunod, number 19, ang tumutukoy sa kultura. Okay, history po tayo. Alin daw tumutukoy sa histura? Ay, A, mga paraan ng pamumuno. C, pinagkuko ng yaman ng lugar. B, mga paniniwala at kaugalian. D, klima ng panahon at lugar. Pagdasa sa number 19. Sir. Kultura. Paniniwala at mga kaugalian. So, mayroon po tayo kasi iba't ibang klase na kultura natin, nakasanayan natin. Kung ano yung mga paniniwala natin at mga kaugalian natin sa lugar. O halimbawa sa Cavite, ano na ang mga paniniwala natin, mga kaugalian natin. Sa Cavite, halimbawa. Maganda nga sa Mga sa Cavite, marami siyang kultura dyan, iba-ibang lugar. Sa Kawit, meron din sa Eritrea. silang. Silang meron. Iba-ibang kaugalian. Okay. 20. Ano answer, sir, sa 19, sir? Letter. 19. Letter B. 19. Letter B ba, sir? Paniniwala at kaugalian. Number Letter A, sir? 20. Letter B, boy. Letter B, boy. Okay, number 20. Nakapangasawa si Marian na isang hapon at nanirahan sila sa Japan. Kahit magkaiba na kanilang kultura nila, ang magandang tamahan na ito ay matagumpay. Hanggang ngayon, ano kaya ang kanilang panuntunan? A, nire-respeto nila ang kultura ng bawat isa. B, hindi nakakahalubilo sa ibang kultura. C, walang pakialam ang kultura I think A. ng iba. Letter A po. Letter A, nire-respeto nila yung kultura ng bawat isa. So, iba yung ibang kultura ng Hapon, iba yung kultura sa Pilipinas. Di ba? Paano sila, ano pa nila yung alam nila sa Hapon. So, nandun po tayo, respetuhin po natin. Hindi natin yung kuwan. Marilo, mute ko muna ka. Mute pa. Okay, pamute na ha. Pamute ka.
Okay, next. Number 21. Ang pakikisama at pagtanggap ng isang tao mula sa ibang kultura ay makatulong sa iyong paglago ng bilang isang individual. Ay, ano ba? Yan, mali. Ang pakikisama at pagtanggap ng isang tao mula sa ibang kultura ay blank. Wala sa ibang Eh, kultura. Makatulong sa iyong paglago bilang isang individual. B. Hindi makaka-apekto sa iyo ng anumang paraan. C. Magdudulot ng masamang epekto sa Letter iyong B. paraan. Letter Letter A. A. number 21, letter B. B. Letter A. Letter B po, sir. A. Letter A. Makakatulong sa iyong paglago bilang isang individual. Letter Tama ka. Di ba, pag nakisama ka at pagtanggap sa iyong tao, sa isang tao mula sa ibang kultura, so the answer is makakatulong ka sa iyong Unang tama, gasan. individual. Apo. Number 22. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit mainam na panatilihin ng pamahalaan ang pagkakaiba ng ating kultura? A. Upang maging mataas ang tingin sa sarili kaysa sa iba. B. Upang makiayon sa mas kilalang kultura. C. Upang masiguro ang pagkakapantay-pantay at pagkakaiba ng bawat kultura. B. Upang malaman may higit na kultura kaysa sa iba. So, answer is okay, very good. Letter C. Letter C po. Upang masiguro ang pagkapantay-pantay ng pagkakaiba ng bawat kultura. Okay, 23. Sayaw ay mahalaga sa kultura ng Asyano dahil ito ay paraan ng pagpapahayag ng mga bagay na mahalaga sa kanila. Piliin ang hindi kadahilan na pagtatanghal ng mga Asyano. A. Magpasalamat sa magandang ani. B. Pagtaboy sa mga kamalasan. C. Pagtaboy sa mga kamalasan. B. Malugod na pagtanggap. So that's your letter. Letter C. Letter C. Ket. Kat. Opo. Pagtaboy sa mga kamalasan. Ba't mo tatabi ang mamalasan? Paniniwala niyo. Kinabulan mo. Opo. Wala po tayong gano'n. So malugod na pagtanggap ng mga bisita, positive po yun. Magpasalamat sa magandang ani, positive po yun. Letter D, pagpapatawa ng manonood. Siyempre, meron tayong mga comedy dyan, mga TV pa rin, mga kultura nila na magpatawa. Erika, Duran, pakimut po. Buta, ha? Okay, number 24. Alin pahayag ang nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagkakaiba ng kultura? Okay, ano nga dyan? Dapat ipilit ang mag-asawang magkaiba ang kultura, ang kanilang paniwala at pagkakaiba. D. Magulong komunidad. C. Hindi dapat pantay ang oportunidad ng mga miyembro na mula sa ibang grupo. D. Maaaring magtulungan ang mga tao magkaiba. Magkaiba ang kultura upang masamunlad. Okay, very good. Letter D. Upang maaaring. Okay, 25. Sa isang komunidad, ang mga taong magkaiba ang kultura ay dapat sa 25, sa isang komunidad, sa isang community, ang mga taong magkaiba ang kultura ay dapat A. Magtutulungan at pag-uunlad ng kanilang komunidad. B. Mag-iwasan. C. Makipaglaban. D. Magkaroon ng botohan. First answer is letter A. Letter A. Oo, magtutulungan po tayo ha. Kahit saan tayo community. Maraming community tayo natatanggap. Number 26. Bilang isang mabuting mamamayan, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaiba ng ating kultura? A. Kilalanin na may higit na mataas na kultura kaysa sa iba. B. Tanggapin, respetuhin, pahalagaan ang kultura ng iba. C. Makiayon sa kulturang nais mo. D. Ituon ang pansin ng pagkakaparehas ng kultura. So, the answer is letter B, boy. Tatanggapin natin, respetuhin natin, pahalagaan ang kultura ng halimbawa, napunta ako sa ibang lugar.
B natin sa norte. Napunta ka doon sa Isabela. Iba yung kultura nila na na-encounter mo doon. Halimbawa, nung nakapunta na ako doon, sa kultura nila, sumasayaw sila na nakabahag. Sa Benguet yata sa Baguio, pero meron din sa parte ng norte. So, hindi natin dapat sila pagtawanan kung ano man nakita natin sa kanila. So, dapat sila ay ating respetuhin, pahalagahan kung anong kultura na meron pa sila. Kasi sa ngayon, iilan na lang na siguro nakita natin ng kultura na nakikita natin na parang pinapromote nila, pinapakilala ulit, parang gano'n. Pinapakilala pa ulit yung kultura nila. So pag pinakilala nila sa atin yun, nanggaling tayo doon, respetuhin natin yun, tanggapin, pahalagahan natin yun. Okay po? So, number 27, alin sa mga paniniwala kadalasang narinig tuwing may namamatayan? B. Dapat putulin ang kwintas na nakakabit sa anong mayapa. B. Bawal magpagupit ng kuko sa gabi. C. Hindi dapat makabasa sa pinggan sa araw ng lamay. D. Dapat unahan ang babae ang lalaki sa simbahan. Number 27. So, answer, letter B. Boy. Bawal maggupit ng kuko sa gabi. Ano paniniwala ng ating kadalasan narinig tuwing may namamatayan? So, bawal po talaga tayo magpapit sa gabi. Siyempre, parang ano rin yun eh, parang pinutol mo yung kuko sa isip natin, may namatayan pala tayong tao. Okay? Okay, next, number 28. Makikita ngayon sa mga kapunan ng basketball sa PBA ang mga manlalaro mula sa iba't ibang lahi. Ang sitwasyon nito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa na anumang lahi meron. Paghanga sa talento ng ibang lahi. C. Pagbibigay respeto, kalagahan ng iba. B. Pagbibigay pugay sa kakayahan ng kapwa manlalaro. Anong lahi? Manlalaro, ano man ang lahi ito? 28, what's the answer? Sige po. D, sir. Okay, very good. Letter D. Pagbibigay pugay sa kakayahan ng kapwa manlalaro. Siyempre, bigyan natin ng pugay. Di ba, nanonood tayo sa PBA, ito si Brownlee. Ibang lahi yun, di ba? Ibang lahi yun, ibang galing naman yun. Nagpaano naman siya, Filipino citizen naman siya. Hindi naman siya totoong Pilipino dito sa Pilipinas. So, bigyan natin siya ng pugay. Kung anong kakayahan ng kapwa manlalaro, ano man ang lahi dito. Okay? Di ba? Tama ako, di ba? Okay, number 29. Maaaring blank kapag nakikipaghalubilo sa mga taong iba ang kultura. Anong maaari dito? Makiramdam ng diskriminasyon ng lahi, di manirahan sa ibang tao. C. Mag-iba ang pamumuhay ng isang tao, di lumawak ang kaalaman sa pag-uunawa ng isang tao. 29. Answer is Letter D, sir. D. letter D. Lumawak dapat ang iyong kaalaman. At pag-unawa ng isang tao. Opo. Okay, number 30. Bakit mahalaga ang pagtanggap, respeto, kapahalaga ng kultura ng ibang bansa o ibang bansa, usapan natin kultura ng ibang bansa. A. Upang makaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. B. Upang malaman kung anong kultura ang bukod tanging sa lahat. C. Upang malaman ang modernong kultura. D. Upang magkaroon ng maraming organisasyong internasyonal. What's the answer? A, sir. The answer is letter A. A. Upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Okay. Letter A. Pagkakaisa kasi ibang bansa to eh. Kultura ng ibang bansa. Siyempre, meron diyang ibang kultura. Nagkakaroon ng ibang kultura ng ibang bansa. Ano, sir? B, sir. Kaya dapat ang sagot ay letter A. 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 Upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Okay, 31. Napansin ni Tina madalas atakihin ng hika ang kanyang anak simula nang nagsusunog ng basura ang kapitbahay nilang si Juan. Ano ang nakarapat gawin? Ano pa ang nakarapat nilang gawin? Sa pagsusunog ng basura. A. Letter C. lamang. B. Kausapin si Juan, doon na lamang sa malayo magsusunog ng basura. C. Kausapin si Juan, mahinahon at sabihin hinihika ang anak niya dahil sa uso. A. Awayin si Juan.
Letter C, sir. Dancer. What's the Sir. answer? C. Dancer is letter. Sigawan ng mahinahon. Letter D. Boy. Kausapin si Juan at doon na lamang sa malayo magsunog ng basura. Letter B, boy. Kaya C, pwede naman siya. Kaya lang, kausapin na mahinahon, sabihin, Sir, C yata, sir. Kasi ang D, awayin mo yan, sir. Oo. Pwede sabihin nyo. Pero ang tamang sagot po, kausapin si Juan, doon na lang po kayo Letter C, sir. Letter C. letter B, boy. Boy po, boy. Boy. Opo, boy. Opo, boy. Kakausapin po natin si Juan. Huwag sabihin na hinihika yung anak. Parang pinaramdam mo na kay galit pag sinabi mong hinihika yung kanyang anak. So, kakausapin natin ng mahinahon. Kakausapin natin doon na lamang sa malayo na magsunog ng basura. Okay. Kasi pag kinausap mo ng mahinahon na hinihika na yung anak niya, parang nandun pa rin siya nagsisiga. Doon pa rin sa lugar na yun. Sinabihan mo na hinihika yung kanyang anak. So dapat sabihin natin sa malayo na naman siga para yung usok hindi na ulit doon sa lugar mo. Okay, number 32. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng disiplina sa sarili? Letter D po. Letter D daw. Letter D. Tingnan natin. A. Letter C. Pinapatay ni Tina ang mga ilaw kapag hindi ginagamit. B. Nililinis ni... Ano ito? Pangalan ito? Nililinis. Tingnan natin sa akin pa na. Norma. Nililinis ni Norma ang palikuran pagkatapos niyang gamitin. C. Binubulsa ni John ang kanyang basura kapag walang basura malapit sa kanyang katatayuan. Inililikaw ni George ang kanyang sasakyan sa left turn na daan kapag walang nakakakita sa kanya. What's the answer? Letter D po, sir. Letter D po. Letter? C. C po, sir. Comment lang po. Letter? Okay, the answer, ano na ba tayo? 30? 30 po, sir. The answer is letter B, boy. Nililinis ni Norma ang palikuran pagkatapos niyang gamitin. Boy. Ang tanong kasi, alin sa mga sumusunod na pahayag ang di nagpapakita ng disiplina sa sarili? Alin daw? Ang di nagpapahayag ng disiplina sa sarili? Letter C yata, sir. Letter C nga. Ha? Letter? D. Di po. Di ko kasi mabasa yung malabo eh. Nagpapakita ng disiplina sa sarili. Hindi nagpapakita ng disiplina sa sarili. Wala kang disiplina sa sarili. Pinapatay ng ilaw, may disiplina yon. Nilinis ni Norma, palikuran pagkatapos ng gamitin. Okay, sir. Letter D. Letter D, sir. Oo, letter D nga, letter D. Oo, dog. Dog po, dog. Letter D po, letter D. Inilikaw kasi ni George yung sasakyan siya ng left turn. Hindi letter D, hindi wala disiplina. Diba? 33. Isang magandang pag-ugali ng mga Pilipino ang pagbalik sa kamay o pagmamano sa mga nakatatanda. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamano. Letter B, sir. Letter B, paggalang. Opo. Alin ang hindi kahulugan? Letter B po. Opo, letter B po. Opo. Alin sa mga hindi kahulugan ng migrasyon? Number 34 na tayo. Alin sa mga hindi kahulugan ng migrasyon? A. Paglipat ng mga tao sa ibang lugar o ibang bansa. B. Paglayo ng mga tao patungo sa ibang lugar. C. Pag-iwan ng isang pamilya sa isang lugar. D. Pagdalaw ng mga tao na mula sa isang lugar. That's the pop. Kahulugan ng migrasyon. Migration. Sa English. Migration.
hindi kahulugan. The answer is C. letter B, boy. Paglayo ng mga tao patungo sa ibang lugar. Ano ba sabihin mo? Letter B, boy. Hindi siya pag-iwan sa isang lugar. Migrasyon eh. Migration. Dapat. Opo. Ibang lugar, sir. Paglayo. Opo. Paglayo mo sa tao patungo sa ibang lugar. O pag-iwas. Migration mo. 35. Alin dito ang isang proseso kung saan ang isang sentral na sistema ng kapangyarihan ay nangibabaw sa nakapalibot na lupain at mga sangkap nito. Ano yun dyan? A. Rural urban migration. C. Immigration. B. International immigration. D. Pananakop. Alin dito ang isang proseso kung saan yung central na sistema na kapangyarihan ay nangibabaw? O mga sagot, letter D. So, the answer number 35 ay Letter D. letter B, boy. International immigration po. Kasi ibig sabihin nun, yung central sistema, kapangyarihan ay nangibabaw sa nakapalibot na lupain na mga sakop nito. So, international po yun. Immigration. 36. Sa isang pamilya na lumipat mula Quezon City patungong Isabela upang doon magtayo ng kanilang negosyo. Anong uri ito ng migrasyon? Dapat alam pala natin ito. Counter-urbanization, rural urban migration, international migration, immigration. A po. Ha? Galing ng A. Quezon City, papuntang Isabela, patungo ka ng Isabela upang doon magtayo ng kanilang negosyo. So the answer is Immigration. letter A, counter-urbanization ka. Ibig sabihin po, nag-counter ka. Yung Quezon City ka nang galing, papungo kang Isabela upang Tama, magtayo sir, ng A. negosyo. Ibig sabihin, letter A, counter-urbanization po. Counter-urbanization. Okay, the next. 37. Last 3. Last 4. Alin sa mga sumusunod na napaparitang karapatan sa pakikilahok sa eleksyon? Pakikilahok mo sa eleksyon. Kaya ba eleksyon na? Umuwi si Sarah na kanyang ang kanyang bayan upang magparehistro para sa darating halalan. B. Naghakot si Mang Ponso ng isang truck na puno ng mga taong di residente para bumoto sa kanilang halalang barangay. Ilang oras pagkatapos ng halalan, isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagnakaw ng mga kahong balota. Di, wala sa Letter A tapat po. dito. Po, Letter sir. A po. Letter A. A. Letter A. Very good, letter A. Umuwi si Sarah sa kanyang bayan para magparehistro. 38. Ang blank ay isang demokratikong proseso kung saan ang mga tao ay pumipili ng kanilang mga pinuno. Eleksyon, demokratiko, karapatan, gobyerno. Letter A po. Eleksyon. Okay, very good. Letter A, eleksyon. Isang demokratikong proseso kung saan ang mga tao ay pumipili ng kanilang pinuno. 39. Sa kontinente kabilang ang Pilipinas, Europa, Antarctica, Africa, Asia. Asia. Letter po, sir. Letter D, Asia. Opo, Asia po. Okay, number 40. Alin sa mga sumusunod ang tamang gawain ng pagtulong internasyonal? A. Ang tulong internasyonal ay binibigay lamang sa mga panahon ng mahigpit na pangangailangan. C. Ang tulong internasyonal ay binibigay sa bansang nangangailangan nito. C. Tulong internasyonal ay hindi mahalaga sa mga taong naapektuhan Letter ng B. kalamidad. Letter B po. Ang tulong ng international ay nagbibigay sa mga bansa na nangailangan nito. Okay, ang sagot ay letter B. Letter B. Letter B. Tulong. Letter B. Boy. Ang tulong international po natin, binibigay sa bansang nangangailangan. Halimbawa tayo, bansa natin na nasa international na rin, mayroon mga ibang bansa na nangangailangan. So, bibigay din tayo sa ibang to. Para